Iniwan na yung cellphone at nag-iwan ng 500. Paano nangyari? Nice day ngayong araw. Mabibinyagan na kagad natin itong studio ngayong araw. At itong printer ay masusubukan na din natin ngayong araw. Dahil nga busy tayo nung mga nakaraang araw. At ito na nga't nagpiprint na tayo ng design na gustong ipatato ni client. Kapag magpiprint ka pala sa gantong printer, kailangan naka-flip yung design o naka-mirror. Pag yung carbon ng stencil ay nasa ibabaw para ma-print mo siya ng maayos. O kapag dinikit mo na yung stencil sa mismong balat, hindi siya nakabaliktad. Bali mababasa mo siya ng maayos. Dahil pag hindi mo binaliktad o minirror yung mismong design ay magiging baliktad o hindi na siya mababasa. Dahil nakapag-print na tayo, i-ready na natin yung mga kailangan natin gamitin. At ididikit na rin natin tong stencil para maumpisa na din natin yung session. Si Sir pala ay biglaan na pumunta dito sa studio. Kahit wala siyang schedule ngayong araw, nagbaka sakali siya na baka matatuan natin siya. Nung nakaraan nga lang ay nagkita na kami ni Sir. May nagturo kasi sa kanya na tayo daw yung nagtatato. Pero ibang profile yung kinakausap ni Sir o iba yung tattoo artist na kausap niya at hindi ako. Kaya yung nakita ko yung profile ng kausap ni Sir, hindi ko na siya masyado in-entertain. Sabi ko nga lang kay Sir na hindi ko kilala yung artist na kausap niya. Kaya hindi na kami masyado nag-usap dahil nga may tattoo artist naman na din siyang kausap. Pero ngayong araw ay nakakagulat nga lang din dahil napunta si Sir dito sa studio natin. Hindi naman siya kumontak sa page ko o hindi ko alam kung kumontak siya pero wala kaming napag-usapan na schedule niya ngayong araw. Pero maswerte si Sir dahil matatatuan natin siya. Dahil ngayong oras ay wala naman tayong tattoo session. Dito kasi sa studio natin kailangan may schedule ka para matatuan. At kung sakaling pumunta ka na wala kang schedule, pwede ka naman mag-antay. At kung sakaling wala naman akong tattoo session ng oras na yon ay pwede naman din kitang tatuan. Pero hindi laging ganon dahil meron kasing piece na napakalaki at natatapos ng anong oras. Baka kasi maghantay ka ng sobrang tagal kaya ayun yung pinakaayaw natin mangyari. Kaya mas gusto talaga natin yung nagpapa-schedule para hindi masayang yung araw o oras nyo sa pag-antay tapos alanganin pala na baka hindi kayo matatuan. Buti na nga lang itong si Sir ay sinerte ngayong araw. Kaya natin siya natatuan kahit biglaan lang yung pagpunta niya. Yung design pala na gustong ipatato ni Sir ay nasa cellphone niya. May pinakita siyang design pero gusto niyang maghanap pa ng iba pang design pero ganon yung pinaka gusto niyang mangyari sa tattoo niya. Tinanong nga ni Sir kung magkano. Nagbigay tayo ng presyo kay Sir at tinanong ko nga din siya kung magkano yung budget niya. Nagsabi siya ng presyo at nagdeal naman kami. At bigla akong nagulat. Bigla siyang nagsabi, Sir, 500 lang po yung dala kong pera. Pwede po bang iwan ko na lang yung cellphone ko? Para yung kulang ay ibabalik ko na lang pag kukunin ko na yung cellphone ko. Bigla akong natawa at nagdalawang isip. Dahil ang ganda ng usapan namin tapos bigla na lang siyang sisingit ng ganon. Tumawad pa nga siya at kala ko may dala siyang pera. Pero pumayag na lang din ako dahil nga wala naman tayong session ng mga oras na to. Sayang naman din dahil nandito na si Sir at iiwan naman daw niya yung cellphone niya. At ito na nga din yung kinalabasan sa ginawa naming tattoo. Linisan na nga muna natin ang foaming soap na antibacterial. At ito na nga yung kinalabasan sa ginawa naming tattoo. Ikaw ba, papayag ka bang ipagpalit yung cellphone mo sa tattoo na ganto? Dahil si Sir iniwan niya yung cellphone niya at 500 niya dito sa studio.